Snow. Snow. Pasok tayo sa trabaho. Kung nakikita nyo, snow ulit. Anyway, kamusta sa lahat? Share ko lang. Way back 2019 kasi dumating ako rito sa Poland. Sa 2019 na yun, first snow ko. Sa mga factory ako napunta. At sa mga factory na yun, masasabi kong hindi ko nagustuhan. At hindi ko talaga nagustuhan kasi hindi ko linyahan. Pero dobre. Kasi hindi ko siya linyahan. At hindi ako nag-enjoy. Although malaki yung sahod, malaki yung kita mo, pero para sa akin mahirap talaga, lalo na kung walang experience sa factory at wala kang knowledge sa factory. Kung sa factory, marami talagang factory dito sa Poland. At kung hataw sila, lalo na pag ganitong pag summer. Pero pag ganitong winter, depende yun sa klase ng factory. Pero malalakas na factory dito, especially sa meat product. Yun nga lang, pag meat product yan, isdaan, baboy, manok, yan. Siyempre, malalamig yan, frozen. Depende pa yun kung anong klaseng, kung saan ka ma-assign. Kung taga-chop ka, o taga-deliver, o taga-packing ng yung ready to deliver na. Ganun ang mga factory dito. Iba-iba kasi kung saan ka ma-assign pag factory. Kaya mahirap para sa akin, lalo na kung wala akong knowledge sa factory. Pero yun ang una kong naging trabaho dito sa factory. Pero dahil hindi ko siya nagustuhan, lumipat na ako sa hotel. Yun na nga. At nandito na ako sa hotel ng Distraya ngayon. Yun, nag-enjoy ako. Kaya kahit pa paano, okay din naman yung sahod sa hotel. At saka may pahinga pa, unlike sa factory na wala talagang pahinga. Yun lang, yun yung base sa experience ko. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta rito ng Poland, siyempre yung una yung papasukan talaga factory. Pero depende sa inyo yun. Depende sa kung may background talaga, yun talaga yung linyahan nyo, go. Pero sa mga nagtatanong sa akin, kung ako tatanungin nyo talaga, wag na kayo sa factory. Maraming klaseng trabaho rito sa Poland. Yun lang naman yung sinasuggest ko. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Sa mga nagchat-chat sa akin, sa mga nagtatanong sa akin. Mabalik tayo sa sinabi ko kanina. Kasi sumakay ako dun sa bus kanina. Anyway, yun. Kaya nawala ako. Kaya ang sabi ko nga, kung maghanap kayo ng trabaho, pag nandito na kayo sa Poland, mas maganda pa sa hotel, sa kitchen, sa maid, o sa bahay. Basta wag na sa factory. Pero kung talagang yun ang knowledge mo, yun talagang skill mo, go. At good luck sa'yo. At sa nag-message sa akin, dahil pupunta nga daw sa factory, o di go. Dahil naniniwala sa mga sablay, sa mga hindi pa naka-experience dito sa Poland, yung magtatanong kayo tapos mas magaling pa sa'yo pag ikaw nag-i-explain sa'yo, o di ikaw na magaling sana, ganun sana yun. Pero kung ayaw mo maniwala na hindi basta-basta kung ganun kadali ang pagpaprocess ng TLC dito, edi kung ano yung pinapaniwalaan mo, go. Pero sa mga naka-experience na rito, sa mga matatagal na rito, mahirap mag-explain kung ang kausap mo is hindi naman naniniwala sa'yo. Ganun lang yun. Kaya mahirap makipag-usap yung tipong maniniwala sa mga sabi-sabi daw. Kung puro kayo sabi-sabi daw, edi go, ganun lang yun. Kaya sa mga nagtatanong bakit wala pa akong TRC, wala pa akong temporary residential card, choice ko yun. I mean, dahil palipat-lipat din naman ako before. Kasi nga pag lumipat ka dito sa isang company, galing ka sa isang company, mauhold yung TRC mo dahil magkakaroon ng komplikado kasi nga lumipat ka sa isang company tapos lumipat ka rito tapos yung process dito. Kaya pag palipat-lipat ka talaga rito sa Poland ng trabaho, magkakaroon ka ng record. Hindi naman totally record, yung documents mo magkakaroon ng
may iba kasi nga iba yung trabaho mo dati, iba yung trabaho mo ngayon. Kaya mahirap yung palipat-lipat pag nandito na sa Poland. Kung maaari mag-stay muna sa isang company at pag lumabas yung TRC, doon mag-isip kung lilipat ba o hindi. Pero kung okay naman yung company na pinagtatrabahuhan mo, o di doon ka na, ganoon lang yun. Pero kung mag-i-explain ka sa taong hindi maniniwala sa'yo, mahirap makipag-usap sa mga ganon.